Hi guys, samahan nyo nga na naman kami for today's mini vlog. Panibagong araw, panibagong katangahan nga na naman sa buhay. Bago ko nga i-share sa inyo yung ginawa kong katangahan, nag-date muna kami ni boss dito sa POA. Siyempre, charot-charot lang. Tanghali na kami nakaalis ng bahay ni boss. At ito, mga gutom na ngayong person. Naisipan ni boss na dito na lang kami kumain. Pagdating namin dito sa resto, si R nga agad yung hinahanap ko. Sobrang ihing-ihi na talaga ako kanina sa biyahe. Sabi naman ni boss, mag-order daw muna bago ako mag-CR. Pagkatapos namin mag-order, dumiretso na nga agad ako sa CR. O, sino ka dyan pa? Ngayon ko nga lang na-realize na ka-all black pala ako. Hindi nga muna ginalaw ni boss yung pagkain. Sabi niya, videohan ko daw muna. Baka isipin ko daw na hindi niya sinusuportahan yung Team Chuchay Vlogs. O diba ganun ka-supportive yung boss namin. May pa-take out naman si boss para kay madam. Pagkarating namin sa bahay, naabutan nga namin sila kumakain ng tanghalian. Nasa biyahe kami kanina, nag-order na si boss ng Jollibee online. Pinapili nga muna si Chuchay kung Jollibee ba or McDo. Jollibee naman yung pinili ni Chuchay. Nakita ko nga itong red ribbon sa ref, kaya naman sabi ko pahingi naman ako. Naghanda nga pala si Ate Grace dahil birthday ni Ate Joanne ng 12. At ito nga yung sobra nilang cake. At syempre lalakihan ko na nga yung paghiwa. Sinama ko na nga sa paghiwa itong chocolate on top. Ewan ka ba kapag chocolate yung flavor ng cake? Hindi ko nga kayang palampasin na hindi kumain because I love chocolate flavor. Halos lahat ng Team Chuchay favorite yung chocolate na flavor. Pagkahapon naman dito na magsisimula yung katangahan ko. O diba tingnan nyo naman, mga chill-chill lang yung mga face namin dyan. Feel na feel pa nga namin dyan yung pagiging dalagang ina. At dito ko na nga sisimulan ang kwento. Ang ginawa kong katangahan. Nakasakay na kami kanina ng bus papuntang SM Fairview. Habang nasa biyahe kami, nagsabi si Ate Rebecca na kumain muna daw kami bago manood ng sine. Sabi ko naman, kumuha muna kami ng ticket bago kumain. Sumagot naman si Ate Wewen kung dala ko ba daw yung ticket. Doon ko nga na-realize na hindi ko pala nadala yung ticket. Hindi kasi alam nila Ate Wewen at Ate Rebecca kung saan nakalagay yung ticket. Kaya naman isa sa amin na dapat bumalik sa bahay para kunin yung ticket. Ako na ngayong bumalik sa bahay dahil kasalanan ko naman. Kaya naman nagmadali na nga ako pabalik. Sinamahan ko na nga dyan ng takbo para mabilis. Mas tinuduhan ko pa yung takbo. Nang makita ko, nag-iisang tricycle papunta sa loob. Diyos ko naman, bakit ngayon pa sumapi yung katangahan ko? Buti na nga lang wala pang pasahero si kuya kaya sumakay na ako. Alas 4 kami umalis kanina. Ito nga alas 5 na nga. 6:45 naman yung time yung papanoorin namin. Dito na nga ako kinabahan dahil alas 5 na. Baka matraffic ako papunta sa SM Fairview. Tinawagan ko naman si Ate Rika kung anong ginawa kong katangahan. Nanggigigil na talaga ako sa mga oras na to. Sabi ko kay Ate Rika, abangan niya ako at iabot niya na lang yung ticket. Sobrang nanggigigil na talaga ako sa mga oras na to. Nang dahil sa kalutangan ko, baka hindi pa namin mapanood yung gusto namin panoorin. Manunood nga kami dahil dito sa ticket. Tsaka naman naiwan pa, ito yung pinaka-importante. Sa sobrang kalutangan ko, nakalimutan ko na nga yung address ng bahay nung tinanong ako ni Kuya Guard. Diyos ko naman, Kuya Guard, pwede bukas mo na lang ako tanungin at iisipin ko pa. Diyos ko naman, nakakaloka, liliparin pa yung isang ticket. Yung nasa isip ko kasi makuha ko na itong ticket. Kaya ayun, nakalimutan ko talaga yung address ng bahay. Sa isip ko kahit anong dumaan na bus, sasakay na agad ako. Buti na nga lang may huminto na bus kaya tumakbo na ako. Diyos ko naman, patawad sa katangahan ko. Kaya ayan, tuloy mag-isa na lang ako nagbiyahe. Habang nasa biyahe ako, nagdadasal nga ako na sana makapanood kami yung gusto naming panoorin. Sa wakas nakarating din. Padilim na ngayong langit. Time check nga muna, alas 6 na. Pagkapasok ko nga sa mall, hinanap ko nga agad yung sinihan. Naghihintay na nga yung mga kasama ko at makapila na agad kami. At nung nakita ko na sila, sabi ko pumila na tayo. Medyo mahaba na kasi yung pila at baka hindi kami umabot. 6 na kasi, tapos yung gusto namin panoorin 6:45. Sabi naman ni Ate Rebecca, wala daw 6:45. Alas 8 lang daw, kaya naman chinek ko yung mga nakalagay dito. Chinek nga rin yun ni boss, may nakalagay na 6:45. 6:45 at saka 9. 6:45 na yung pinili namin para maaga kami makauwi. Oo nga naman, nagulat nga rin ako. 8 PM ngayon nakalagay dito na rewind. Oo, yes, rewind nga yung papanoorin namin ngayon. Nakita ko nga itong isang rewind. Meron ngang 6:45 at saka 9. Binigay ko na nga itong 3 ticket. At dito pa nga ako natatawa sa kalutangan ko. Pagkabigay ko kay kuya ng ticket, tinanong niya ako kung anong papanoorin namin. Yung pagkakarinig ko naman saan ko daw nabili yung ticket. Diyos ko naman, ate girl, sobrang layo ng pandinig ko. Hay nakulutang na nga, bungol pa. Paalis na nga ako, sabi ni kuya na iwan ko daw yung ticket. Ay nako, paano ba kami makakapasok sa sinihan kung may iwan itong ticket? Ay, nanggigigil na talaga ako. Si Ate Rebecca at Ate Wen bumili naman ng popcorn. Sabi ko silang dalawa na yung bumili ng popcorn, ako na dito sa ticket. Diyos ko, nalilito na talaga ako kung ano yung mga nangyayari. Nagsama-sama na nga yung kalutangan ko, pagod, antok at saka gutom. Diyos ko naman, ang sakit na sa bangs. Pagbigay ko naman ng ticket dito sa entrance, nung sinabi na ni kuya na okay na daw pwede nang pumasok, syempre naman si ate girl nagdire-diretso na. At eto, muntikan nga na naman maiwan yung ticket, nakakaloka. Paano ba naman sabi ni kuya pwede na daw pumasok? Eto naman si tanga pumasok naman.
Nanap na nga agad namin yung upuan. 90 pesos nga lang yung binayad namin sa ticket, 3 kami. Kay boss nga yung ticket na yung binigay nila sa amin. Nakita nyo naman kanina sa screen kung magkano yung isang ticket. Samantala yung ticket namin 90 pesos lang yung binayaran namin. Binigyan nga rin kami ni boss ng pamasahe at pambili ng popcorn. O diba kahit naiwan yung ticket, talagang pinush namin, mapanood lang namin yung rewind. Pagkaupo nga namin, sabi ko kay Ate Rebecca, buksan niya na itong popcorn at nagugutom na talaga ako. Hindi pa nga nauubos itong popcorn namin, sabi ko kay Ate Rebecca, bumili pa siya ng isa. At dahil masunurin nga si Ate Rebecca, bumaba na nga siya para bumili. Diyos ko naman, sa sobrang gutom ko, naubos ko ngayong 1 kalahating popcorn. Saktong-sakto nga pag-akit ni Ate Rebecca, magsisimula na. Ito nga lang video yung isasama ko dito sa mini vlog. At dahil alam nyo naman na bawal kumuha ng video sa loob, ito lang masasabi namin, nakakatawa at nakakaiyak. Maraming salamat sa panonood. Ito lang muna for today's video. Bye!